Kine-check ko yung mga alambre niya kasi may nakita ko maluwag eh, mali kasi yung pwesto. Dapat nandito sa kanto niya. Yan, so ito yung slab part natin. So nakababa to, nakadrop to ng 10 cm. Yan, so yung mga stirrups natin. Yan. Unang-una sa lahat naman, yung top bar naman natin. Yun ang ilalagay natin. So hindi naman sa pagiging maarte o kayo masela ng pagiging construction worker mga kamusta. Sa ngayon, nagbabakal muna tayo. Bakal-bakal muna. Sa site. Kita mo, yung naka-ardat nandito, naka-lilim. So, nagbebent tayo ngayon para dun sa mga kan natin. Ayan, pagbabakal natin. So, ito may slab to. Ayan, di ko alam kung ano episode na tayo dito. Wala na, kalimutan ko na. So, biga yung ginagawa, nagsasidings na sila doon. At ngayon nga, kinokompleto na lang yung mga bakal natin para sa ties natin, sa ating mga columns. So mayroon nagbabakal doon, dito, doon. So puro ka na yan, tali-tali na. Kada umaga. At ngayon nga, ito na yung concrete spacer natin. Ayan o, nayari na. So ang kagandahan ng concrete spacer kasi natin kapag tayo ay nagroon ng or pag poporma, ayan, may saktong spacer na tayo. Kumbaga hindi naka-expose yung bakal natin at hindi rin naman kumbaga delikado kasi pagka nakadikit yan sa may slab natin or dun sa buhos natin, wala na. Yan, sige. So nagbebent tayo ngayon. Ang gamit natin dito, Santec PP plastic board. Yan, ito yung araw na tayo ay magsasidings. Yan, so ongoing na yung pagsasidings natin. So yan o. Kasi natapos na yung pagbabakal nyan. So doon natin gagamitin yung concrete spacer natin. Yan. So para hindi nakadikit yung ating mga bakal dito sa may forma, sa sidings tsaka dun sa may pinakababa nya. Okay, so kinokompleto. Ayan, tapos na yung bakal dito. Ayan na lang, yung diretso na lang neto. Tapos sidings na, ganun din doon. Tapos bubuhusan na natin kaagad to. So ito na lang, diretso na lang neto. So matatapos yan kaagad ngayong araw para sa mga susunod na araw pwede na magbuhos na mon. Ayan o, Adamanti Barbarong. Ay, dati estudyante ito o. Kasi kon nga, tawag na ito some break. Kaya ayan, pumapasok yung mga estudyante na pwede naman natin mai-share lang sa kanila. Kumbaga habang wala silang pasok, dito naman sila. So ayan, meron na tayo doon yung ating tawag na ito, yung bangka-bangka. Hindi siya bangka ha. Pag tinatawag kasi natin dyan, pagka sa amin ay bangka-bangka, dito naman, or yung tinatawag natin na yung extra bar natin. Okay? So eto yung may slab part na to. So yun na rin ang babakalan natin, pero unahin muna natin yung ating biga bago tayo mag-slab. So yung naka-indicate dyan, two-way slab tayo. Kine-check ko yung mga alambre niya kasi may nakita ko maluwag eh, mali kasi yung pwesto. Dapat nandito sa kanto niya. So sabi ko nga kay Foreman, ay kay leadman pa natin, kay steelman natin, dapat yan walang maluwag na alambre kasi may nakikita ako dito maluwag. Ayan o, kakaunti yung tali, napakahaba ng alambre. O ayan o, kasi mali yung pwesto. So hindi naman sa pagiging maarte o kayo masela ng pagiging construction worker mga kamusta. May mga plano tayo sinusunod, may mga sukat tayong sinusunod, may mga bakal o kaya naman kung ano yung sukat ng mga bakal na ilalagay mo dyan, eh kailangan alam natin yon. Hindi po yung
naglagay lang tayo dahil gusto natin. Oo, marami mga ganong senaryo. Pero kung ang struktura na ginagawa mo ay kagaya nito, sabihin na natin walang second floor to, high ceiling lang to. Sa totoo lang, walang second floor to, pero gumamit kami dito, malalaking bakal yan. So hindi pagiging maselan ang pagka maayos ang trabaho. So yan, pinapacheck ko, pinaulit ko. Ganun din dito. Ayan, pinabaklas nga yan, no, para maayos. Kasi may mga sukat tayong sinusunod. Okay? Nabigat, ag sapatos kaya. Da hard dati Jenek, kanyo man hard dat da, duwada. Ayan, so ito yung slab part natin. So nakababa to, nakadrop to ng 10 cm. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung paligid namin, puro bukid yan, no. Ganyan kasagana ang Nueva Vizcaya. Pero ngayon ay minimina. Against mining tayo. Ang kawawang mga taong Pilipino. Ayan. So ito na, bakal na tayo dito. Okay, stirrup na. So yung mga stirrups natin, una-una sa lahat naman, yung top bar naman natin, yun ang ilalagay natin. So para makapaglagay na tayo. So yung distribution natin nandito lahat siya. Ayan. So dito inaayos na lang namin yung mga extra bar natin. Ayan. So yung pagkuha ng extra bar natin, basic lang ho yan. Kung yung length o kaya haba ng mga biga natin, column to column, kunin nyo yung middle o kaya pinaka mid ng mga columns natin, tapos sukatin nyo ho yan kung ano yung distansya, kagaya nun, para masukat ninyo kung ilan nga ba yung kailangan. So i-divide nyo yan sa 4 para makuha nyo yung L/4 na tinatawag natin para sa extra bar natin. Okay?